Joel Embiid sinuntok daw ang isang reporter pagkatapos na idamay pa ang kanyang namayapang kapatid at pati ang anak na damay pa mga idol. Ayon sa mga rumors, hindi napigilan ni Embiid ang kanyang emosyon at kanyang sinugod ang reporter at sila'y nagpang-abot. Talo nga ho kanina ang Sixers laban sa Memphis Grizzlies, kabilang sila ngayon sa ilang mga kupunang nag-i-struggle sa Eastern Conference. Mataas ang ekspektasyon ng mga fans nila at ng mga fans ng NBA sa Sixers considering na kanilang nakuha si Paul George. Pero hindi pa nga nagsisimula ang NBA season ay na-injured na nga ito at itong si Embiid hindi pa rin nakakalaro. Sa ngayon, patuloy nating babantayan itong balita patungkol kay Joel Embiid. Eto na yata ang pinakamasakit na nangyari ngayon sa Milwaukee Bucks kahit na nag-combine pa for 75 points sina Damian Lillard and Giannis, talo pa rin sila sa Cleveland Cavaliers. Naging dikita lamang yung kanilang laban. Si Lillard tumala ng 41 points, bumawi siya sa kanyang napaka-babang scoring nung nakarang laban at siya ay nakapukol pa ng 10 3-pointers. Si Giannis naman 34 points and 16 rebounds, 9 assists, almost triple-double yan. Actually, maganda yung kanilang pangkabuang performance dyan pero dikit nga yung kanilang laban at naku, naipasok pa nga ni Donovan Mitchell ang kanyang game-winning bucket. Clutch ito mga idol. Ang score 114-113. Dahil sa panalong ito, ang Cavaliers ay wala pa ring talo. Sila lamang ang tanging team sa NBA ang nakagawa niyan as of now. Samantalang itong Milwaukee Bucks naman ay sumadsad sa 1 win and 5 losses sa NBA. Definitely lalo itong magpapagatong sa mga rumors na magre-request si Giannis ng trade sa Milwaukee Bucks sa season na ito mga idol. Mahirap to. Para sa inyo, ano nga bang dapat gawin dito ng Milwaukee Bucks para manalo? I-comment lang yan sa comment section. For the first time ay naging impressive ang ipinapakitang performance ng Golden State Warriors kahit na wala yung kanilang star player. Alam natin nag-i-struggle sila kung wala si Stephen Curry sa mga nagdaang season. Pero ngayon, iba na ang usapan. Kahit na walang Stephen Curry, ngayon ang Golden State ay 3-0, walang talo. At dahil sa absence ng Stephen Curry mga idol ay napiga pa ng Golden State itong si Buddy Hield. At heto nga, itong si Buddy Hield ay nakita pa ang kanyang totoong potensyal. Sa unang 6 na laban ng Golden State Warriors sa season na ito, si Buddy Hield ay mayroon ng 3 laro kung saan siya ay kumamada ng 25 points at nakapukol ng maraming 3-pointers. Mas marami yan kumpara nung nakarang season na nagkaroon lamang siya ng 2 laro kung saan nag-score siya ng 25 points. Maliban kay Buddy Hield, nag-ambag rin ang mga kasama niya na sina Kuminga at si Podziemski na sa ngayon ay mayroong pinakamataas na plus-minus sa NBA. Ibig sabihin nun ay naging maganda yung kanyang impact sa loob ng court kahit na hindi man siya pumuntos. Yung kanyang presensya doon ay nagdudulot ng positibo sa kanila. At ang pinaka-importante, kahit na wala si Stephen Curry mga idol ay kanilang naigagawang may panalo ang kanilang mga laro. Ibig sabihin nito ay nakapagpapagaling itong si Stephen Curry and at the same time nagkakaroon ng pahinga na sa tamang kondisyon palagi ang kanyang pangangatawan.